Is it a nightmare? It's like I'm trying to get back to something that I've lost. Oh, you have shown me there are places you can never go back to. Are you still there? How can I show that appreciate? What is that you were doing? What is that you were feeling? Your faces that I've never seen. How can you hurt me? Time goes by, but you were still on my mind. Who said time will heal? Who said time will ease the pain? Time goes by, but am I still on your mind? Bitterness that I feel is tasting like a lemonade. Sadness that we shared, struggles that we overcame, made it all worth it. You were still the light of my heart. Was in a dream, fell in love more than I thought I could. It's hard to breathe when I think of the way we loved each other. Feels like illusion. I felt so close that we were forever inseparable. Never seen. Yan. Good afternoon mga ka-Squammy. Yan, pupunta tayo ng Catanawan, Quezon. Mag-stay tayo ng St. Gabriel. Silipin natin kung anong meron sa St. Gabriel. Alright. Yan, nandito na tayo sa Pagbilao. I suggest kung dadaan kayo ng Pagbilao, mag-bypass na kayo kasi napaka-traffic ngayon dito sa bayan ng Pagbilao kasi may ginagawang daan. Kaya yun, doon na kayo mag-bypass kasi mas matulin. Yan. Yeah. Alright, nandito na tayo sa may pupunta na tayong Bundok Peninsula. So kakanan na tayo dito. Ito Pabitukang Manok. Ngayon, ito ay pa Catanawan na to. Yan. Welcome po sa Bonpen. Ito yung zigzag part. Uy, laki. Yan. Yan, nandito from Bundok Peninsula na entrance. Siguro biyahe ka lang ng 15 minutes. Nandito na kayo sa unang bayan, which is yung Padre Burgos. Ito yung bayan ng Padre Burgos ngayon. Literal na parang probinsya pa talaga. Ayan. Maliit lang yung bayan nila. Ang sunod na town dito naman is Agdangan. Nililibot ko na kayo sa Bonpen. Yeah. Alright, sa bayan ng Agdangan from Padre Burgos siguro mga 20 minutes din. Depende sa pagpapatakbo mo. Chill mode lang naman yung takbo ko, kaya mga ganun lang. Yan, ito naman yung bayan ng Agdangan. Halos same sila ng peculiarity ni Padre Burgos, pero mas maliit si Agdangan. Yan. Tapos may isang simbahan dyan. Ayan hindi ko lang napupuntahan pa yan. So yan, ito na yung Agdangan. Ito na yung bayan mismo. Alright. Yan, nandito na tayo sa Arco ng Unisan. Pitogo. Ngayon kakalis lang natin ng Unisan. So sunod nun is Pitogo, tapos sunod is General Luna and Macalelon. Ayan. Alright.
Alright, dilim. Yan. So, nandito na tayo sa St. Gabriel. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi sobrang dilim. Ngayon, eto na yung room na kinuha ko. Yan. So, room check. Tapos natin. Oops. Room check. Okay. So, ito na yung kama. Bag ko. Tubigan. Aqua Plus. Baka naman. Nandito na yung drone natin. GoPro. Yan. So, yung pinaka room. Ayan. Ayos din, malinis. Laptop. So, may butterfly ba doon? CR. Yan natin. Aray ko. Yan na natin yung CR. CR naman. Malinis. So, malinis. CR. Goods. Good siya. Wala lang hot and cold. Yun lang. Pero sanay naman tayo maligo ng ganun. Wala naman ganun. Alright. Good morning mga ka-squammy. Time check tayo 5:43 umaga. Lamig. Magbukas lang ako ng ilaw. Hindi makatulog kagabi. Yan. So, tingnan nga muna natin yung labas. Hindi natin nakita ito kagabi. Yan. Silipin muna natin. Ayan o. Ito yung labas. Alright. Mamaya bababa tayo dun sa may dagat. Ipababa. Yung swimming pool. Diba? Tapos may canteen na rin dito. Yan. Pwede na ay magpaluto. Diyan. Magmamais talaga siya. Alright, tas may mga cottage na rin. Oh, ayun yung sand. Dito. Boy. May bagyo daw no? Attention, beware of jellyfish. Nice. St. Gabriel. Yan I love St. Gabriel al fresco. Medyo parang mga lumot. Yun naman yung Katanawan Cove doon. Yan. Alright.
Yan, we're done na dito sa St. Gabriel. Yan, St. Gabriel. Tingnan lang natin yung ano. Yan, tingnan natin to. So yan, yung amenities nila, meron silang island hopping, kayak, floating cottage, ATV, karaoke, banana boat. So meron kang utensils, rice cooker, kettle, gas hool, extra bed. So yan, table. Tapos ito naman yung room rate nila. So VIP king bed 7,000. So i-browse nyo na lang yan, i-post nyo na lang pag pinapanood nyo, kasi mahirap mag isa-isa pa. Yan, umpisa natin ulit ha. Yan, yan, layer by layer. Yan, yan, yan. So alright, napakainit lang dito, sobrang init. Yan. So ito yung reception area nila. So let's go. Lang kami dito sa Katanawan Cove. Alright, ang baduy dito sa Katanawan Cove kasi mag-ocular ka lang, bawal daw. Online lang daw. Eh paano kung gusto mo i-check yung locations, 'di ba? Gusto mo i-check yung mga rooms, hindi pwede. So wala lang. Ang ano lang, parang ewan. Yan, alright. So hindi na natin na-check yung Island Cove, yung Katanawan Cove. Yeah. Yun, so papunta na kami ng Mulanay. Tingnan natin ano itsura ng Mulanay after nung bagyong Christine nga, ano? Yan. Bakit kami umiikot? Yung nagtanong kasi bakit daw kami umiikot. Kasama to sa trabaho namin, yung ikutan tong area na to, kasi dito ako nakasign. Yan. Alright. Yan. Yun na yung isla ng San Francisco tsaka Mulanay. Sa bayan ng Mulanay, i-check lang kami, tapos tatakbo na tayo ng Lopez, Quezon. Ganda ng simbahan nila. Ayun, old school na simbahan. Mapuntahan niya. Yan, so ngayon ay pa Lopez, Quezon na kami. Tapos na kami sa Mulanay. So doon naman tayo pupunta sa Lopez, Quezon. Doon kami mag-i-stay sa may Agata. Alright.
ka-Squammy. And dito tayo sa Lopez, Quezon. Dito muna kami mag-i-stay sa Agatas. Yan. We've arrived. Arrive na daw, arrive. Alright. Yan, nandito na kami sa Agata. So, ito yung room na inabay namin. 2,600 pesos. Inclusions nito is breakfast. Yan. Ayos naman, motel na motel, hindi hotel. CR malaki. Yan. Tapos may jug-jug dyan. Jug-jug yan. So yan. Alright. Yan. We're done na dito sa Agatas Hotel. Tatakbo naman kami ng Calawag ngayon. So tingnan natin, pagbalik ng Pagbilao, kung ilang kilometers simula yung tinakbo namin and ilan yung gas consumption natin sa Toyota Vios na 2007 model. Alright. Yung bypass na to na dinaanan namin ngayon, kailang ingay nung ano ko yung mapa. So ito yung bypass na dinaanan natin yan. Ang bagsak nito kung saan yung nababalita lagi sa Lopez na baha, na hindi nakakaraan yung mga sasakyan. Ito yung parang dagat. Yan. Continue on Asian Highway 26 for 27 kilometers. Ang tagal ng ginagawa nitong flyover na to, hindi pa rin tapos. Ngayon nga walang gumagawa, oh. Diba? How sad. Galing na rin, tapos na rin kami dito sa may Calawag, sa may bayan. Iniikot namin yung bayan ng Quezon no? Pero hindi na kami magtatagkawayan. So tapos na kami makipag-usap dito sa may Calawag. So takbo na ako ng Lopez ulit kasi may kakausapin doon. Tapos Gumaka din, uwian na. Balik na tayo ng Lucena. Alright, dito na kami sa Gumaka. Nag-dinner, nag-lunch lang sa McDo dito. Ito. Gumaka. Ang cool ng mga bayan dito sa Quezon, no? Iisa yung format. Ang naiba lang si Lucena. Iba yung format ng bayan. Tsaka si Lopez, iba yung format ng bayan niya. Alright. Yan. So dito na tayo ngayon sa Plaridel. Itong part na to, Plaridel to. Baka kasi ang iniisip nyo Atimonan tong part na to. Doon pa yung Atimonan. So ito ay Plaridel. Ginagawa na ngayong fort dyan, no? Ganda niya, no? Pag nagawa yan, baka isa na yan sa port papuntang Alabat, Quezon. Kasi sa ngayon, ang port na ginagamit pa Alabat, Quezon ay yung port sa ano nga ba dito? Atimonan. Yan. So, trivia? Alright. Yan, nasa Atimonan na tayo. Papunta ng Bitukang Manok. Alright, pa Bitukang Manok na tayo. Yan. Bitukang Manok, paakyat na. Yeah. Yan, nandito na tayo sa Atimonan pa rin naman to. Yung sa park. Ayan o. Ayan o. Alright.
Yan. Yan. So pagdating mo dito sa part na yan, kung makikita mo yan, yan, batong yan. Pagbilaw na to. So barangay Malikboy na to. Ang nakakasakop na dito is Malikboy na Pagbilaw. Ngayon, yung bitukang manok, hindi siya Timonan. Yung bitukang manok, yung makikita nyo dyan mamaya, ito ay Pagbilaw. Yan. Trivia lang naman. Kasi ang pagkakalam natin is Timonan siya. Alright. Yun, so dito na sa Sariaya, magpapagas lang ako sa Uno. So sa Uno 51.3 per liter dito sa sa Uno. Ngayon naka 357 kilometer tayo, or almost 358 na. Tingnan natin kung ilang liters ang mapapafull tank natin ngayon. Tapos divide natin doon sa kilometer natin para makita natin yung gas consumption ng ating Toyota Vios 1.3e. Yeah. Yan, okay. So naka 27.2 liter 1.4. So divide natin yan. 300. So 300, pagbagay natin round up na 58, divide natin sa 27.2. So mababa, 13 na lang kilometer. Ayan, so alright. Ay, grabe traffic na dito sa Lucena. Ayan. So ano ko lang, bakit siguro tayo nag 13.7 kanina? Siguro meron kasi kaming stay na hindi namin pinatay yung engine. Medyo matagal din yun tapos hindi umaandar yung makina. Umaandar yung makina pero hindi kami rolling. Kumbaga naka-steady lang, siguro mga 1 hour din yun. Yun, siguro isa sa nagpalakas ng gas ko. Pero ang regular average ko dito pag bumabiyahe kami ng ganon, yung walang stay na ganong katagal, siguro mga around 15 to 16 yung average nito. Yun lang, medyo malakas kinain nung gas up natin na yun. Subukan natin ulit sa susunod kung ganon pa rin, no? Alright. Kaso nga ang traffic,
Ayan ang traffic.